tonight ay pag-usapan natin yung topic is this, ads isn't enough. Kasi marami talaga ang mga business owner. Marami kaming nakakausap na marami kaming na-encounter na tinitingnan nila yung yung Facebook ads nila. Ang dami namang pumapasok na inquiries, 'di ba? So, ganun din ba kayo? Yung tipong nag-run kayo ng ads, marami ang nagme-message, nag-how much, nagtatanong kung magkano yung binebenta mo, ganyan. So, yung tipong interest, nag-show talaga ng interest. Pero hindi naging consistent yung sales. So, yun yung yun yung pag-usapan natin ngayon, i-breakdown natin yan ngayon kung ano-ano ba yung possible reason bakit hindi consistent yung sales natin even though nag-run naman tayo ng ads, nag-scale up tayo, maganda naman yung traction ng natin, ng mga creative natin, ganyan. So usually ang gap kasi ay hindi galing sa ads. May ganong instances, no? Ang ads ay nagdadala lang talaga ng attention pero yung attention ay hindi automatic nagko-convert. 'Di ba? Alam natin 'yan na kapag mag-run tayo ng ads, the goal is to get attention from our potential buyers. Hindi naman automatically nagko-convert 'yon. So kadalasan ng mga negosyante ay talagang dito na stuck kasi naka-focus sila sa traffic eh. Naka-focus sila sa number of messages. Sino dito yung tumitingin sa Facebook ads, number of messages pa rin ang tinitingnan nila as a basis na effective yung Facebook ads nila. Meron pa ba ditong ganon? Check natin sa comment section. Patype nga ng 1 if number of message pa rin yung tinitingnan ninyo as a identifier kung naging effective or profitable yung ads ninyo. So far wala naman na. Great. So, yun. So, dito, ang focus natin tonight ay pag-usapan kung ano yung next step kapag pumasok na sa inbox yung customers natin. But before we dive in sa ating main topic for tonight ay introduce mo lang muna namin konti kung ano yung Pancake para nang sa ganon malaman niyo kung ano yung mga system na meron sa Pancake at sa mga Pancake user na dito, this will be your refresher. 'Di ba? Baka meron pa kayong hindi na maximize na system na meron sa Pancake which is included na sa plan ninyo. Okay? So I'll pass the floor to Warren to introduce us kung ano ang meron sa Pancake. Yan. Warren? Okay, thank you very much, Coach Belejo. So, matanong ko lang po sino dito yung mga bago pa lang, yung wala pang idea about the pancake system. Patype nga po ng 1 kung bago lang po kayo. Okay, meron, walang name, no? Nature Corporation. So, wala siyang first time niya dito. Si Sir Carl. Okay. So, yan po ang goal ko tonight where ipapakita ko sa inyo yung pancake system. At aside from that, later on, i-show ko din sa inyo how to easily set up yung EI prompt para yung EI is makakakuha talaga makakapag-close talaga ng deal. Okay? So, let's start. Meron akong presentation dito. Okay. Okay, so Pancake ecosystem is omni-sales channel po tayo, no? All-in-one solution po ang Pancake. Bali, may system tayo for the consult and convert. Dalawa po ito, the Pancake and the Webcake. So si Pancake po is conversation management. Okay, lahat ng inquiries from TikTok, Shopee, Instagram, Lazada, pwede nating integrate ka Pancake para instead of mag-open tayo ng madaming platform, si Pancake na po ang ating i-open to see all the inquiries from different platform po. And then the Webcake naman, this is a website builder. You can also create landing page for this system po. And you can create as many landing page as you want. Kung balak mo magkaroon ng website or landing page, Webcake, I highly recommend. So, we have also a system for the fulfill and process lead, the Pancake POS and Pancake CRM. Okay, so POS is more on
sa pang e-commerce business siya kasi design siya sa manage ng mga product, ng mga orders, inventory, and integrated into sa courier kaya mas mapapabilis na yung pag-process mo ng mga order. Okay? Then CRM, design for service business because this is very customizable para sa business mo. Kahit real estate pa yan or mga clinic, okay, maggamit mo siya. This is customer relationship management where mayroon tong own calendar. You can create unlimited chart para makita mo yung performance ng business mo. Okay? Then, meron din po itong email blast and may makaka-trigger ng mga automation like auto reminder. Okay? Then we have a boot cake. So, isa po ito sa pag-uusapan tonight. The boot cake is a chatbot builder where pwede nating integrate yung AI. Dito din po isa-set up si AI po. And magagamit siya to re-engage and remarketing. Madami pong pwedeng ma-automate yan. So, later on, ipapakita namin how to easily use the boot cake para siya gamitin. No? So, Pancake Work yung last namin na system po for internal communication ito. Bali, para siyang messenger intended para sa mga staff mo, kung meron kang team. Kasi sa Pancake Work, it can check attendance. So, may check out and check in na yung mga staff mo and also you can create a workspace and makakreate ka po ng mga report and issues. Okay? So yan ang Pancake ecosystem natin. Medyo madami po tayong system, right? Okay. So next naman, ano yung magiging messaging flow mo kapag may AI or automation ka? So yan ang ipapakita ko. So first, kapag meron kang customer galing sa ads ba yan or organic leads pa man yan, tapos mag-engage siya sa comment mo, sa inbox mo, it will sync kang Pancake. Okay. Then ang mag-handle na sa kanya is yung ating AI at saka yung automation. Then yung Bootcake AI natin able to capture mga orders and booking details para sa service business at ilagay niya sa POS or CRM, no? Kaya pwede mo nang ang i-check mo na lang palagi is yung POS or yung CRM mo kung may mga nag-book na appointment or nag-avail ng product. Then, we go sa after sales promotions and offer. So, pwede natin ibalik ulit sa automation para i-automate yung mga promotions natin and we can create more offers sa customer natin para mag-repeat buyer sila. Okay? So, ang topic natin, okay, for this one, ang method on creating Bootcake AI prompt is very easy, guys. Kahit wala po kayong skills, no? Basta gumagamit lang kayo ng ChatGPT, it's very easy to create a prompt. So, usually ang ginagamit namin is itong structure na to. So, 8 po itong nasa ginagamit namin parati. Dapat may context, objective, customer care process, then communication guidelines, things to avoid, sales and promo info, then policy, and sample praise. So bakit ito yung ginagamit namin? Kasi for the context, kailangan ay may knowledge sa business mo, sa service na ino-offer mo. Okay. Then sa second, dapat may objectives yung AI kung ano yung gagawin niya through, no? So, dapat specific siya sa product or sa mga service na ino-offer niya. So, the customer care process naman yung number 3, very important po ito. Dahil for this one, hindi malilito si AI kung ano yung step by step na gagawin niya throughout the conversation. Okay. So, 4 is communication guidelines po pala, no? Para
we can feed the AI kung paano siya sumasagot sa page mo. Okay, things to avoid, meron din para kung ano yung dapat hindi gagawin ng AI. Then, sales and promo. So, A7, the policy. And 8 is sample praise. Okay. So, yan yung structure na gagamitin natin para sa AI po. So, to set up the AI, kailangan po kayong pumunta sa bootcake.io. Sa mga hindi pa nakakaalam dito, log out lang po muna ako. Okay. So, ito po yung link natin. I-send ko po sa Messenger. Dito sa comment section po pala. Okay. So, login lang po kayo dyan. And para mas mabilis yung pag-login nyo, I recommend Facebook yung gamitin nyo po. Okay. So, dito is mag-choose na kayo ng page na gusto mong magkaroon ng automation or ng AI. Okay. So, dito naman is sa business manager. I-save lang natin. Okay. Ganun lang po kadali magkaroon ng makonect yung page mo sa Bootcake. Okay. Ito na yung mga page natin. So, pwede na natin ma-open siya. At meron tayong Bootcake AI dito sa advanced po. Okay. Then, agent. Gagawa ka lang ng agent at dito mo ilalagay yung prompt mo sa agent na yan. Okay. So, how to create this prompt in easy way? So, kailangan nating ChatGPT. Okay. Ito talaga yung ngayon super essential. Okay. So, sa pag-create ng prompt, let's say sa e-commerce, barley product. So, wait, bakit dito na? Paano yung dili yung keyboard ko. Hi, ChatGPT, can you create a prompt for my boutique AI? You, AI using this structure. So, yung structure natin ulit, ito, hindi natin makapipaste, no? So, nasa taas yata tayo. Using the structure above. Okay. So, the business, kailangan din natin i-feed yung yung business natin. So, kung si ChatGPT is may knowledge na sa business nyo, ay mas mabilis na po siya makapag-create ng prompt for you. Okay? So, the business is about a body. So, let's say body. But, then, mas mabilis din po kayo makapag-create ng prompt sa AI nyo kung meron kayong what do you call that? Website. I-feed mo lang yung website mo kan ChatGPT about bar. So, enter na natin yan. Ayan. Ito na yung prompt natin. So, meron tayong context. Ang bilis na. Tapos, objectives ng AI, customer care process. Okay. So, communication guidelines. Dapat Taglish. Okay, Taglish yung kinuha niya. Policy, sample phrase. Okay. So, pwede na natin itong makopy-paste doon sa ating prompt. Sa ating KKI pala. Okay. So, we can create another agent para doon sa natin. So, barley.
value product. New EI ad. So, copy paste natin. Pwede din nating tanungin dito si EI, no? So, test nga natin. Mhm. Okay. Okay, pwede na nating matest sa right side. So, yung bootcake EI natin ay okay. Ito na yung kanya. So, may promo. I think wala tayong nilagay dito na promo. How to order na lang. So, ganun lang po kadali mag-create ng prompt para sa EI mo. Okay. Na kahit ah, malaki yung budget sa ads mo is may magha-handle sa page mo 24/7. Okay? So, balik tayo dito sa dito sa automation. Okay? Yung conversation is papasok sa Pancake, then AI na yung magha-handle ng mga inquiries until kapag nasa e-commerce ka, yung order papasok na po sa POS natin. Okay, I hope clear sa inyo how easy i-set up yung sa EI. Then, as Coach Billy Joe will discuss about Facebook ads, paano pa mas makaka-convert ito. And kasi labanan ngayon, Facebook ads na din eh. And then, dahil sa sobrang dami na din gumagamit ang Facebook ads, kailangan na din tayong mayroong system na ginagamit. Okay? So, ipasa ko na kang Coach Billy Joe yung mic. Coach? Ayun, thank you so much Warren no, for showing us sa process ng paggawa ng Bootcake AI. Ayun, sino dito yung mga Bootcake AI user na? Pa-type nga ng 1, meron ba dito? Ayun si John, si Michael, great. Sino? Yung iba, si Aso, Lablay. Oh, marami-rami na rin. Okay, so actually, sobrang powerful ng, talaga, Bootcake AI, especially kung na-optimize nyo siya. So, yung kaninang pinakita ni Warren, that is a brief overview kung paano tayo gagawa ng Bootcake AI. Yan, pati si Carl, pati si Queen. So, technically, sa mga, marami kasing nagtatanong, mga freelancer, marami kami mga freelancer na sa community. May nagtatanong, magkano ba usually ang bayad kung magpapagawa ka na lang ng Bootcake AI? Ayan. So sa Bootcake AI kasi, usually yung mga freelancer is that, ganun lang, yung ginawa ni Warren kanina, yung pinakita niya kanina is, pwede ka, kung freelancer ka, pwede ka na mag-charge doon ng at least 7,000, 6,000, mga ganun. Ano lang kasimple, i-feed mo lang kay ChatGPT yung business information ng customers mo. Ganyan, kung ikaw yung business owner, magpapagawa ka sa amin, ganyan. For example lang ha, I am the freelancer. Ganyan, so, ganun lang kasimple. Bigay mo sa akin yung business details mo, services mo, products mo. I will let ChatGPT do the work for me. Then, sisingilin na kita ngayon. Okay? So, ano din kasi, sa natin, sa Bootcake AI natin, so far, sobrang dami na ang gumagamit. Kaya talagang nagiging smart na siya compare before, last year. Last year kasi is medyo, kung natin, yung, sorry for the term, medyo bobo pa siyang magsagot. But this time, nowadays, very, na siya, very smart na siyang magsagot ng inquiry, mag-close ng deal, mag-set ng appointments, ganyan. Tapos yan na rin yung nag-encode ng information sa CRM and also sa POS. Ayan. But hindi natin i-deep dive yan kasi we are here to know more about the structure, no? Yan. So since ang topic natin tonight is ito, ads isn't enough. Diba? Sino dito yung mga nagra-run ng Facebook ads? Ngayon pa lang meron akong automation na iba. Okay. Kaso wala na.
Wala nang follow-up, kailangan ko mag-follow up. Yan. Si John. Okay, John. Si Michael. Diba? Nagka nagka-girlfriend AI ni Queen. Yun nga eh. May mga ano na, may mga kalabyo-labyo na yung mga AI natin. Especially last year talaga magkakajowa bigla yung Facebook page mo eh. Yeah. So yun, yung topic natin for tonight will be more on about sa what comes after, no? Once you run Facebook ads. So by the way, sa mga bago pa lang dito, ako nga po pala si Billy Joe Aves. I am one of the business dev strategist ng Pancake. So I am handling the B2B and B2C, no? Introducing Pancake ecosystem. So I do consultation about them, mga usually mga big companies, big brands here in the Philippines, and also some of the international brands na rin. Kaya yung mga ipapakita ko sa inyo ngayon, this is not just something like a theory, but this is an information that we encounter, we observe based sa mga businesses na nakakausap namin. Okay? At mga ina-assist namin dito sa Pancake. Okay? So before we go deeper, i-clear lang natin yung natin ngayon, yung webinar natin ngayon or yung training natin ngayon. So yung session natin ngayon is not an ad strategy. Okay? I-clear ko lang yan sa inyo. This is not an ad strategy. Hindi to tungkol sa hindi to tungkol sa pag-scale ng campaign or pag-optimize ng creative. Because I do believe na sa mga nagrarun ng ads na ngayon dito ay meron na talagang leads na pumapasok sa Facebook page nila if you run a CTM ads or click to messenger ads. So that's why this is not about scaling, this is not about ad strategy, because the issue is not the traffic dahil meron na tayong traffic na pumapasok sa natin, Facebook page natin. So ang issue na isosolve natin ngayon or pag-usapan natin ngayon is yung hindi consistent ang sales. Okay? So that's the main topic. So dito kasi usually most of the businesses nami-misdiagnose nila yung problem. They try to fix the ads with the real gap na ang is after na click. That's the real gap talaga. Nag-run ka ng ads, pumasok sila sa messenger mo, sa Facebook page mo, what's next? So technically, our session for tonight is not focusing on how to get more leads, but on how to convert the leads na meron na kayo. Okay? Yan. So I hope clear sa inyo to. And also, by the way, matutunan din natin ngayon ay hindi lang tactic, hindi ito tip or hindi lang hack. Ito ay system na pwede nating i-apply agad sa ating business. So ito yung a system that will works na kahit anong platform ang gamit mo. Let's say Facebook man yan, Instagram man yan, or kahit anong source ng leads mo. Nag-livestream ka man, organic man yan, or Facebook ads. The flow is the same dahil ito yung yung pag-usapan natin ngayon is not dependent sa algorithm. Hindi rin siya dependent sa trends or sa timing. Usually kaya maraming yung tipong marami I do believe na nadadaanan din kayo ng mga ads na to na ito na yung mga ito na yung effective ads ngayon. Ito yung dapat matutunan mo. A strategy, technique, a secret sauce. 'Di ba? So itong pag-usapan natin ngayon, it is an evergreen sales system kasi magbago man yung algorithm, magbago man yung trends, magbago man yung behavior ng customer mo, yung mga matutunan nyo ngayon pag i-apply nyo sa business mo will still work. Kasi from the moment na pumasok yung lead, ay alam nyo or nakaset up na sa system niyo on how to respond and how to convert your conversation into a sales. So that's why we have the ads or organic, tapos papasok sila sa message natin. So we do let AI close the deal para magkaroon tayo ng sales, and that will loop back. Kasi ang natin dito ay magkaroon ng repeat customer din. So that's one of the primary goal natin as a business owner. Magkaroon tayo ng repeat customer. Okay? So once ma-set up nito, hindi ka nakadepende sa swerte, hindi ka nakadepende sa algorithm. Yung tipo, nagbago na naman yung algorithm.
Kasi technically, pag Facebook ads, halos araw-araw nagkakaroon ng updates, halos weekly, nagbabago. Yan, nagbabago yung UI, nagbabago yung format, di ba? Alam niyo naman, nung mga nakaraang buwan ay talagang very hot topic yung Andromeda. Mga ganong strategy. Okay? So, dito ay magkakaroon ka ng system na consistent, no? Consistent turning your attention since we will run ads where we capture attentions into sales. Okay? So, let's start, no? Ano ba yung mga kailangan nating malaman pa? Yan. So, firstly, ay in most cases, unang nagre-reply talaga ay siya yung nakaka-close. Sobrang daming business owners ngayon here in the Philippines. Diba lagi kong sinasabi yan kasi dami kong nakakausap. Tapos marami tayong mga community na sinasalihan, mga nagbebenta ng mga online courses, mga programs. So marami talaga. Iba-iba nga lang yung product but technically same problem yung binibigyan ng solution. Parang rebranding lang, mga ganun. So hindi dahil example ay kapag nag-reply ka agad, possible ikaw talaga yung makakapag-close ng sale dahil hindi ikaw yung pinakamura, hindi ikaw yung pinakamagandang offer, but because sometimes ikaw yung unang nakausap ng customer. Alam mo yung word na or term na gatekeeping, mga ganun. Kasi once na-establish mo na yung conversation, ay talagang tuloy-tuloy na yung connection niyo with the customer. As long as mabilis kang makapag-respond. Okay? So in this time, dapat i-delegate mo rin to sa AI. Kasi hindi scalable ang manual reply. One of the challenge talaga yan ng mga previous generation na pagrarun ng ads. Kapag message campaign ka, ang hirap mag-scale up kasi kapag mag-scale up ka, dadami yung papasok na messages, bababa yung sales. But in this generation nowadays is that hindi na mahirap mag-scale. Hindi na natin kailangang maranasan yung mga naranasan namin before, na halos hindi na makakain, halos hindi na makaligo kasi bawat message tinitreat namin yan as potential customer kasi binabayaran namin yan. Di ba? Unless kung nag-hire ka ng staff sa kanila ay para lang naman magre-reply ako or hindi. Pinapasawaran mo naman ako. Ganyan, di ba? So this time, with the AI, delegate mo talaga sa AI yan para makapag-scale ka ng maayos. At the same time, yung oras mo, yung mga oras na natitipid mo kasi nag-delegate ka sa AI, ay pwede mong magamit sa mga activities na pwede pang makapag-produce sa'yo ng more result. Let's say, bottleneck mo pala is more on sa ads, especially sa creative. Kasi wala ka ng time makapag-generate ng mga creative o makarecord ng video kasi nagsasagot ka. Let AI do the answering of inquiries. Diba? Kasi totoo naman talaga that you can't be online 24/7 kaya hindi tayo makakapag-respond agad. That's why we should delegate the first response to AI. Kung nasa real estate ka man or nasa high ticket industry ka man, i-delegate mo sa AI yung pre-qualifying stage. Para ikaw, focus ka sa pakikipag-usap sa mga more potential o yung mga na-qualify na ng AI. Kasi kung nagkwa-qualify ka pa sa customers mo or sa mga inquiry mo, kunti na lang yung makakausap mo ng mga qualified customers. Diba? Kaya, first qualification stage, pasa mo yan sa AI. Yung mga paulit-ulit na tanong, same lang naman yung sagot, pasa mo yan sa AI. Speed wins attention. Okay? Next is that money is in the follow-up. Sino naniwala dito? Money is in the follow-up. So, once you get the attention, di ba nag-run ka ng ads? You get the attention.
nagkaroon na nagkaroon na ng conversation. Tapos nakapag-reply ka na. Nagbabatuhan na kayo. Ang problem natin o challenge natin dyan is kapag wala kang system after that. Kasi if you look at your own leads, no, hindi naman lahat bumibili agad sa first reply eh. Tama? Kasi ako personally, naranasan ko rin yan. Majority ng for example, this month, diba? Majority ng sales ko this month is mga leads ko pa last 2023. Simula nung nag-broadcast ako, yan, nabalikan sila, nabuhayan. So nagkaroon kami ulit ng conversations. Yan. So very important talaga na meron tayong system after ng conversations. Okay? So customers kasi natin, they ask, they think, and also they delay. So maraming mga factors kapag regarding sa mga delay. Let's say iniisipan nila or kakausapin pa nila yung jowa nila, mga ganyan. Or nag-message lang sila sa page mo, break time, tapos duty na ulit. So magkakaroon talaga ng delay. So in this stage, usually nawawala yung sales kapag nagkaroon na ng delay. Yung tipong nag-send zone na lang si customer or hindi na nag-reply si customer. Ano naman to real talk lang din, na hindi sila bumili. Sometimes ito based on my experience, hindi sila bumili not because hindi sila interested, but because walang follow-up. Diba? So, kaya nga nakwento ko nga sa inyo kanina na this month na sales ko is more on like mga 2023 na leads. So, hindi ko kasi sila pinalo up nung nakaraan yung mga iilang buwan. But the moment na nag-send ako ng follow-up sa kanila, so meron siguro ditong palagi nakaka-receive ng mga messages from Pancake Philippines. So we set up some automations for that one para tuloy-tuloy talaga yung touch point natin sa mga customers. So a big portion of revenue, a big portion of revenue comes from a consistent follow-up. Hindi siya galing sa first message. Manggagaling yan sa follow-up. Hindi mo makikita yung yung portion na yon kung hindi ka nagpa-follow up. Kasi you are focusing more on like sa mga first message ng mga customers or mga new leads. Okay? So if you do follow up, makikita mo yan. That's why marami ang nagtatanong, paano ba kami makapag-set up ng automation sa Pancake na outside 24 hour na hindi nababan kay Meta, hindi nagkakaroon ng restrictions. Kasi they know that follow up is very powerful. Hindi lang one message yung follow-up na gagawin nyo, hindi lang one message, but a sequence. Yung tipong day 1, magsisend ka ng follow-up, day 2, day 3, until the customer is ready to decide. Okay? So instead of manually chasing your customers, build kayo ng automated sequence. Sino dito yung gumagamit na ng automated sequence? Meron pa ba? O sino dito yung gustong matutok paano gumawa? Pa-type ng me if gusto mong matutok kung paano gumawa ng sequence. Yan si Carl. Si Carl lang. Okay, mag one-on-one na lang tayo, Carl. Si Nature Corporation. Later on, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gagawin yan. Okay? So, consistent touch point without increasing demand power. Kasi gagamit tayo ng automations. Okay? So, that's how you turn your attention into actual revenue. So, ito question na. Ito, ngayon ko lang itatanong to ulit. Kailan kayo titigil sa pag-follow up? Let's say, papasok yung customer sa Facebook page ninyo. Sa tingin ninyo, kailan kayo titigil sa pag-follow up? Sino tong Nature? Parang familiar. Wala nakakalam? So ito, yan, tama si D-word, no? Titigil lang tayo sa pag-follow up kapag nakablock ka na. Kung manual kang mag-follow up, ay titigil ka talaga kung yung tipong hindi sila mag-engage kasi mawawalan ka na ng kana, kaka-follow up ko nito, hindi naman nag-engage. Kakapagod lang. Yan.
focus lang ako sa ibang customers na yung nag-engage talaga. Because you do it manually. But this time, we have a system. No? We have a system that you can use to automate. Kaya, titigil ka lang sa pag-follow up kung nakablock ka na. Okay? Nagmumura na sila. Okay, so next na natin, take note, kanina, speed, ngayon, follow up. Yan nyo yan ha, take note nyo yan. So that's why iba yung kulay nila para yun yung ma-retain natin sa sa isipan natin. Trust compounds sales. Kahit maayos yung speed mo, ito kahit maayos yung speed mo, meron ka ng follow up, may isang bottleneck din talaga na madalas hindi napapansin ng karamihan. The trust. Trust issue, yung ganun. Kasi ang daming scammer ngayon. Ang nangyayari kasi usually is that kahit interested yung buyer, di ba? Pansin niyo to sa mga customers niyo, interested sila, pero nag-hesitate pa rin. Usually nagtatanong, legit ba to? Okay ba talaga yung product? May nakatry na ba nito? Kaya ako usually pag bibili ako sa Shopee, nanonood muna ako ng review sa YouTube. Although yung mga review sa YouTube ay lang din naman yun, yung tipo mga unboxing, mga ganyan, parang binabayaran na din naman sila, mga ganyan. But still dagdag siya dagdag siya sa decision to buy that product. Okay? So kapag hindi mo masagot kasi yung mga tanong na yan, legit ba to? Possible hindi talaga sila bibili. 'Di ba? At mas malala pa, hahanap sila ng ibang seller na may malinaw na proof na maibibigay sa kanila. So, nangyayari, ikaw na yung gumastos sa ads. Alam mo yun? Bastos ka na sa ads. Ikaw na yung nagpa-boom ng ng niche na yan. Pero sa iba pa napunta yung sale. Not because your product does not work, not because mahal yung binibenta mo, but because hindi mo masagot, wala ka may pakitang proof that your product is legit, that your product is effective, or yung service mo ay talagang proven and tested na ng mga karamihan. Okay? Kaya ugaliin na humihingi or ugaliing humingi ng review sa mga customers natin. It's because ang trust hindi yan one time lang, no. Hindi isang beses lang mangyayari yan sa Facebook page mo o sa business mo. Nabubuo talaga yan over time. Yung tipong isa lang muna ngayon, okay, it's okay, may isa kang testimony. May mga pa nga kami dati, mga dark hack na kung saan in-edit na lang yung screenshot, mga ganun. Pero mga unethical ways naman yon. But this time, let's do more on about ethical ways, no? Asking talaga ng real feedback sa mga customers. So, nabubuo yan over time. Bawat review na nakukuha mo, binabawasan yung hesitation ng mga customers na nag-engage sa page mo. Okay? So, bawat testimonial ay tumutulong para mapadali yung decision ng buyer to buy your product or your service. So, instead na ikaw yung nagko-convince, nagko-close deal, hayaan mo na yung customer mo mismo ang magbenta para sa'yo. Indirect man na sinasabi nila, oy, bilhin mo to. Hindi naman nila sasabihin na, bilhin mo to, ganyan. But the way they give you feedback, ay nakakatulong yon para ma-push yung customer. So, mamaya ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-automate yung paghingi ng review sa customer. Okay? Yung review na doon agad sa Facebook page mo papasok. So after ma-deliver, after bumili, after ma-deliver, or after natapos yung service or pumunta sa clinic mo or sa resort mo, after nilang ma-experience mismo yung service na ino-offer mo, ay automatically magkakaroon sila ng notification asking for a review. Kasi habang tumatagal, hindi ka lang talaga nagbebenta. Okay? This is as a business owner, habang tumatagal, hindi ka nagbebenta, nagbibuild ka rin ng social proof for your business. At yung social proof na yon ay sobrang laki ang epekto nun sa business mo in the future. Kaya yung iba ay talagang they ask. We applied this yung ituturo ko sa inyo mamaya, we applied this to a clinic, no? Yung clinic na
talagang dumami agad yung review sa pages niya. Unang apply namin, makwento ko lang, unang ginawa namin is that sa Bootcake hingi ng review. Ang dami na naming review sa Bootcake mismo. But the downside nun, visible lang sa atin. Kaya we decided na instead sa Bootcake papasok yung review, redirect na lang namin si customer doon sa Facebook page na review section. At doon nagkaroon ng mas maraming review yung Facebook page niya. Okay? Kasi usually tumitingin din talaga yung mga customers doon eh. Ayan. So trust, we have the speed, we have the follow-up, now we have the trust. Next is that don't close sales after yes. Ngayon, pag-usapan natin yung madalas na hindi napapansin ng mga business owner, especially nung nagsisimula ka pa lang. Pag nag-yes na yung customer, sa tingin nyo, tapos na ba yung sales? Yung tipong nag-send na siya ng let's say order tayo, no? Nag-send na siya ng order details niya. Tapos na ba yung sale? Convert na ba yun? No. Yes. Sa totoo lang, hindi pa. Di pa talaga. Kasi, dito sa sa mga nakakausap namin, madalas namin nakikita ay maraming sure na buyers pero hindi natutuloy. Hindi dahil sa ayaw nila. Okay? Hindi dahil sa ayaw nila, kundi dahil walang follow up through or follow through. Yung tipong nakakalimutan lang na meron pala silang order. Tama nature. Until hindi pa delivered or hindi pa bayad si customer, hindi pa consider as sales yun. Okay? So kapag wala kang follow through, possible, makakalimutan nila. Ganyan, alam niyo naman yung mga issue dati, di ba? Na, galing Facebook yan? Yan, scam yan, mga ganon. Fake yan, galing Facebook. Pero, later naman ay nag-i-improve naman na. Okay? So, very important na meron tayong follow through. Yung tipong kapag order ka, dapat merong mga order updates. Kapag booking ka naman, merong reminder. Okay? So kapag wala kang reminder, walang confirmation, o wala kang next step, so nangyayari ay nakakalimutan yung schedule, yes, or nakakalimutan yung may order sila. So once na ma-distract kasi sila or alam mo naman, especially ngayon, di ba, daming pangyayari sa mundo. Yan. So possible talaga makakalimutan nila. Kaya yung yes na yon, possible na hindi rin magiging pera. So, ito, ang natin, later ay ipapakita ko rin sa inyo kung paano i-set up yung mga auto reminder sa customers. So, bali, ang dadaanan natin, Pancake POS at saka Pancake CRM. Kasi palagi na lang yung tipong mga webinars namin kapag POS lang talaga. May mga tayo, nanonood tayo o kasama tayo na nasa service base. So, this time, pakita ko sa inyo both para lahat tayo, win-win scenario. Okay? So, yan. I-automate din natin yung reminder na yon. Yung schedule, reminder, delivery, appointment para magkaroon talaga tayo ng malinaw na next step for our customers. So, instead na umaasa ka sa memory ng customer mo, umaasa ka sa system. And itong system na to, hindi nagpapahinga. Diba? Hindi nakakalimot. As long as wala lang error sa server. Ayun, pero hindi naman natin talaga na may mga server error talaga. So, ang totoong closing kasi hindi lang sa nag-yes yung customer, totoong closing is yung natutuloy talaga yung transactions natin per customer. Doon nagkakaroon ng sales. Karoon tayo ng booking reminders and order confirmations to increase the success rate ng delivery natin and also to increase the show up rate ng mga nag-book na appointment sa atin. Okay? And the best part pa, yung papakita ko sa inyo, it's free. Sinong gusto ng ganun? Ay, libre lang. May mga ganun ka na. Ganun mga reminder ka na. Akala ng iba kailangan mo ng sobrang thousands of pesos para magkaroon ka ng ganyan. Kasi ito yung papakita ko sa inyo, kaya niyong gawin on your own. Okay? So next, we have the follow up, the speed, the follow up. Tapos we have also the trust, and now we have the yes, no? Na mga reminders natin.
So, lastly is that, hindi pala ano to. Ayan. Last to. Track what converts. Okay? Once meron ka ng system, ang next na tanong mo dapat dito ay alin sa ads ang nagbibigay sa'yo ng income? Alin sa mga ads mo ang kumikita? Kasi madalas na na-encounter namin, maraming negosyante na nag-ads, maraming pumapasok na messages, pero hindi nila alam kung saang ads nanggaling yung actual sales. Sino yung ganun? Dami mong campaigns, pero hindi mo alam kung saang campaigns nagkakaroon ng sales. Yan. So, nangyayari, si Carl daw. Yan, thank you for being honest, Carl, no? Later, pakita ko sa iyo. So, good thing, nandito ka. Later, pakita ko sa iyo kung paano, yan. Paano pala malaman sa campaign na nagkakaroon ng sales. Yan. So, usually, nangyayari ay nagde-decide tayo based sa pakiramdam. Feeling ko, ito yung campaign na, nagbibigay sa akin ng sales. Okay? Yung tipong, parang okay ang ad na to, Maraming nagme-message dito. So, possible dito galing yung messages, yung sales. Pero kung iisipin talaga natin, messages, hindi pera yan. Ang pera ay nanggagaling sa conversion, di ba? Doon sa benta, nabibenta talaga natin. At kung hindi natin natatrack yun, para tayong nag-i-invest, di ba? Para tayong negosyante, para tayong investor na hindi natin alam kung saan napupunta yung pera na binibigay natin. Para tayong nagtatapon, okay, Meta, ito na pera ko, sa'yo na yan. Marami naman akong pera eh. Sana ganun, no? Marami akong pera, sa'yo na yan. May result o wala. Ganda sana kung marami talaga. Pero tayo mga negosyante ay gusto natin kumita, di ba? So, ibig sabihin talagang naglalagay ka ng budget kung magbe-base ka lang sa feeling mo. Ayan. Possible, maglalagay ka talaga ng budget sa mga bagay na hindi ka sure na kumikita. So, delikado yon, di ba? Tipong ang nagbibigay sana sa'yo ng result ay yun pala yung pinatay mo na ads. So this time is that simple lang talaga yung gagawin natin. Kailangan lang nating mag-send ng signal sa ating ads manager. Okay? Very important yung action na yun. Bakit? Tinutulungan natin yung ads manager natin to learn the behavior ng mga buyers natin. Sino yung mga ideal customers natin. Kaya this time, hindi tayo more on nakarely sa algorithm, hindi tayo more on nakarely sa mga trends, nakarely tayo more on sa data na binibigay natin sa ating ads manager. Kaya kasama to sa evergreen strategy na kailangan yung gawin for your business. So, yung tipong mag-send ka ng inquiry, signal for inquiry, signal for add to cart, signal if ever merong purchase, para kita mo talaga kung anong ads ang nagkakaroon ng conversion at anong ads yung hindi. Para hindi na tayo magbe-base sa baka ito yung ads na Hindi po naguhula ka lang. Kita mo talaga mismo kung saan nanggagaling yung pera mo. Para alam mo kung anong ads yung kailangan mong i-scale up, anong ads yung kailangan mong patayin, anong ads yung kailangan mong i-scale down. Okay? Ganon ang sa sa ads natin. So, question, sino dito pa-type ng 1 if practice mo na talaga mag-send ng signal sa ads mo? Pa-type naman ng 2 kung hindi mo pa nagagawa yun. Meron ba? Later, ipapakita ko naman sa inyo kung paano tayo makakapag send ng signal. So, question ulitin ko lang. Pa-type ng 1 kung practice mo na talaga or ginagawa mo na ang pag-send ng signal sa ads manager mo. Pa-type naman ng 2 kung hindi pa. Ayun. Si si Oleva, si Carl, si Nature, hindi pa talaga. So marami, no? So, yeah. So good thing, andito tayo na. Actually, itong webinar na to is that marami kasi nag-request din sa amin bakit hindi nyo tinuturo paano mag-optimize ng ads? Ganyan. So, ang namin is, kaya itong webinar na to, ituturo namin sa inyo kung paano nyo tutulungan yung ads nyo mismo na mag-optimize. Okay? So, sending signals sa ads manager niyo will help your ads manager to learn the behavior of your customer
para kahit naka-broad targeting ka, kami usually broad targeting na kami, ay alam pa rin ni Facebook sino yung ideal customer mo. Para ka naka-laser targeting pa rin. Once constant ka or palagi ka nagsisend ng signal kay ads manager mo. At the same time, ikaw mismo, alam mo kung anong campaign yung nagkakaroon ng result. Okay? So, we have the speed, follow up, the trust, tapos we have also the reminders natin. So, after yes, at the track. So, lastly, na kailangan meron kayo for your evergreen strategy for your business is ito. Let AI read your data. Okay? So, ito kasi, once maayos na yung speed mo, once maayos na yung follow-up mo at meron ka ng tracking, nagsisend ka na ng signal, doon ka palang magsisimula makakuha ng magandang data. Okay? At karamihan dito, madalas sa titigil talaga, majority. Kasi, yes, may data na tayo. But, the question is, alam ba natin paano basahin? So, nangyari ay bumabalik lang tayo sa pakiramdam. Yung tipong, ay pakiramdam ko, ito yung winning. Yes, pwede naman sa conversion. Okay, sino dito yung marunong magbasa ng data sa ads manager nila? Meron ba? Sino dito hindi? Ganun na lang para general tayo. Sino dito yung hindi? Pa-type ng me. Ay si Jan. Type na lang ng 2. Yan. Type 2 kung hindi ka marunong magbasa ng data sa ads manager mo. Ayan, si Nature, si Carl, 2. Di ba? Neil. Yan, thank you for answering. Di pa nasubukan ni Oliva na mag-ads. Okay, great. Kasi hindi pa naman huli ang lahat. At least ngayon meron ka ng idea on what you should do before you run ads. Okay? So, ugaliin na magbasa tayo ng data sa ads manager natin para hindi tayo manghuhula lang. Hindi natin hulaan kung ano yung campaign, yung dapat nating scale. Kasi doon nagiging mas mahal eh. Kasi gumagastos tayo ng pera sa mga campaign or sa mga ads na hindi naman nagbibigay sa atin ng result. Yung tipong bawat maling campaign na na-scale up natin, sayang budget, sayang oras, at the same time, sayang yung opportunity. Ngayon, dito papasok AI. Very, di ba? Powerful na ngayon eh. Dati talaga ay inaral ko pa yung pagbabasa talaga ng metric sa ads manager. Ano bang ibig sabihin ng CTR? Ano bang nun? Significant nun sa sa ads ko. Di ba? So, may mga kasi courses kasing ganyan dati. But this time, gamitin na natin si AI. Hindi para palitan tayo, no? But para tulungan tayo na magkaroon or mag-analyze talaga ng data na so now marami sa atin dito ay hindi masyadong hindi masyadong alam paano basahin yung mga data na yan. Kaya let AI process that para makita agad or makita mo agad aling ads ang nagko-convert, anong let's say anong ads yung mataas yung engagement para later on paggagawa ka ng next creative mo, meron ka ng basis kung ano yung paggagayahan mo. Ayan. So, let AI do the analysis for you and give you an action plan for your ads. So, yung ads kasi natin or yung data natin kapag pinabasa natin sa AI, tapos tipong tama rin naman yung data na binibigay natin. Paano magiging tama yung data na binibigay natin as long as you execute this? Track what converts. Okay? Dapat natin yan. Track natin talaga. Okay. So, instead na random yung galaw mo, talagang magiging actual, based sa actual performance, nakikita mo na kung saan nanggagaling ang pera mo at doon ka magpo-focus kasi hindi ka na magta-trial and error. It's because you are a data-driven business owner. Okay? Para magiging predictable na yung result mo. Ayan. So, yung na yon, 5 na yon, let AI read your data.
track what converts, di ba? So, dalawa na yan. Tatlo is don't lose sales after yes. Apat, trust compound sales. And panglima, anim pala to. Money is in the follow-up. At pang-anim ay speed wins attention. All of this ay kaya mong i-apply sa kahit anong industry ka or kahit ano yung business mo. Diba? At the same time, duplicable siya. Hindi ito yung tipong system na pag dito mo i-apply, hindi mo kayang i-apply sa kabila. Okay? So, learn it. Which is later, papakita ko naman sa inyo yung ano na yan. So, sa speed wins attention, pinakita na ni kanina, ni Warren, kung paano gumawa ng AI. Okay, so if you have more follow-up questions or concerns about building your AI or gusto niyo magkaroon or gusto niyo ng copy ng mga namin templates namin, message our Facebook page para bigyan namin kayo para meron na kayong pagbabasihan. Anuhin naman natin is money is in the follow-up. So this time, pakita ko sa inyo paano gumawa ng sequence na outside 24-hour, inside and outside 24-hour. Okay? So, ano muna tayo? Kasi technical na to. Yan. Sino dito yung okay lang na mag-technical tayo? Patype na ang me kung okay lang sa inyo mag-technical tayo. Okay lang. Okay. So proceed tayo sa mga technical setup na natin. Pwede natin gawin. It's because kanina presentation based, makakalimutan na naman natin yun. But yung actual or step-by-step process, yun yung pinaka-importante. Di ba? So, ganito. Let me share my screen again. Lipat tayo sa Buttcake. Okay? So, we have here the Buttcake. Yan. So, Buttcake is a chatbot builder. So, meron tayong iba't ibang klaseng automations dito like main menu, icebreaker, welcome message, default reply, keywords, rules, but we will be focusing on sequence. So, the first thing na ko sa inyo is the 24-hour window. 24-hour window is free and it's safe for your page. Okay? Mamaya, pakita ko naman sa inyo yung outside 24-hour. Okay. So, we have here, create tayo. Let's say this will be like the 24-hour window. So, hindi ko ipapakita sa inyo kung paano gumawa ng script. Papakita ko lang sa inyo kung paano gumawa or paano to set up. Kasi iba-iba naman na tayo ng ng script eh. And let ChatGPT generate your script for the follow-up. Yan. So, we have here the 24-hour window. So, anuhin ko lang. Open ko lang siya. So, add message lang tayo dito. So, we have here a timeline. Tapos, dito naman, pwede tayong mag-add dito ng kung ilan mang message na gusto mong gawin. So, make sure na ang pinaka-maximum o pinaka dito sa baba ay after 23 hours. That's the maximum. If you want na ito is para sa new leads lang to. Yung mga customers na pasok sa 24-hour window rule. Sa mga hindi alam, what's the anong ibig sabihin ng 24-hour window? So 24-hour window in a basic term ay ito yung mga customers na nag-engage sa Facebook page mo na pasok sa 24-hour. Okay? For example, nag-message ako sa page mo ngayon. Anong oras ngayon? Yan. Natin. 8:07. So hanggang bukas, ito mag-count yung yung timer sa 24-hour sa last engagement ko sa page mo. If my last message sa page mo ay 8 p.m. today, so hanggang bukas ng 8 p.m. ay makakatanggap ako ng follow-up from you na within 24 hour. Okay? So let's say this will be like the 1 hour. After 1 hour, you can set up this one. After, let's say this will be after 3 hours. And also we have here after, let's say after 6 hours. Ayan. And also, let's say this will be after 10 hours. And lastly, we have here after, let's say 15 hours. After 15 hours. Ayan. So, ito yung timeline natin. Itong time na to is hindi to magsimula itong after 3 hours, hindi magsisimula yung count ito dito.
Yung tipong after 3 hours nung last message mo. Magsisimulang mag-count itong after 3 hours ng time na na-trigger nila yung sequence na to. Okay? So we have here content. So let's say create new lang tayo. Let's say this is our follow-up one. Follow-up one. So, pwede kayong gumamit ng image or magdagdag ng image, magdagdag ng multiple image, and also you can add some carousel by using gallery. So depende sa inyo, no? And always na magkaroon talaga, tip ko lang sa inyo, always add a call to action sa bawat ninyo. Bawat follow-up ninyo. So if your goal is to add or collect phone number, so add mo lang to, itong phone number na to. The purpose of this, if you add this one, ay automatic mag-pop up sa screen nila yung contact number nila. Okay? Para pag pipindutin nila, masisend na agad yan doon sa Facebook page mo or sa messenger mo. Okay? If you use this function or this button. Yan. If email naman yung gusto mong i-collect, so pwede namang email din. So yung email na meron sa account nila, yun yung magre-reflect dito. I-click na lang nila yan. Hindi na nila kailangang i-input pa or manually encode pa or manually type pa yung phone number or email. Okay, so pwede nyo gamitin yan. Yan. Then save lang. Make sure na within 24 hours. So in this sequence, all of the content ay nasa within 24 hours. Ayan. So let's say this will be educational. Ayan. Save. So ito naman, let's say this will be like testimonial. Ayan. Okay, tapos let's say ito naman ay lagyan natin dito promotion. Ayan. So kayo yung nakakaalam ng business ninyo, ng offer ninyo. Kaya pwede kayong pumunta sa ChatGPT, sabihin niyo lang, ito yung business ko, this is the informations, and also this is our services, let's say promos. Gawan mo ako ngayon ng 24-hour window sequence. Ayan. With the combination of, let's say, testimonies, promotion, proof of transactions, mga ganyan, then education, and closing, mga ganyan. Okay? So, ChatGPT will give you the script. Then, i-copy-paste mo na lang siya dito. So, this is the 24-hour window. Next naman na anuhin natin is the outside 24-hour window. So, outside 24-hour window. Yan. So, outside 24-hour window, meron lang tayong dalawang klaseng message na dito, which is nasa settings natin siya makikita. Sa outside 24-hour window is, dito tayo, we have the marketing message and also the utility message. So, if gusto niyo matutunan kung anong pinagkaiba ng brief lang yung ibibigay ko sa inyo, no? Meron naman kaming separate, may replay kami sa training nito, marketing at saka utility message. Hingin nyo na lang sa Facebook page. But in a simplest form of the difference between these two, marketing message is a paid follow-up, paid campaign na kung saan pwede ka mag-send ng promotional content outside 24-hour window sa mga customers mo. Either galing yan sa ads or even mga contact number mo yan. Yung tipo meron kang mga naka-imbak na contact number dyan sa mga previous business mo or previous product mo. Pwede mong i-upload dito sa marketing message para sendan mo sila ng flow. Nag-message mo yan sa page mo or hindi, makaka-receive sila sa flow. Okay? Para tayong nag-run ng Facebook ads but direct sa messenger nila. Ayan. But take note, this is not free. This is a paid version. Ang bayad ay doon sa ad account ninyo. Ayan. So, ang bayad naman ay nasa 0.49 average, nasa 0.49 cents per message delivered. In peso yan ha, peso na yung currency niyan, hindi dollar. 0.49 cents per message delivered.
But if you want to go for free, we have here the utility message. And take note, utility message ay para sa updates lang. Walang mga promotional contents or mga promotional term. Yan. Free as long as pasok siya sa 24 window. Pag outside 24 window, you have two options. If you send promotional content, yung mga bagong listing ninyo, bagong promo, bagong offer, you use marketing message which is paid. But if you want na free lang muna yung i-maximize ko, utility message, this is free. Pero mag-undergo siya ng verification ni Meta kung tawag dito, pasok ba siya sa utility message ang laman nito. Yan. So let's say dito. Okay. Basta wala lang siyang promotional terms. Utility message, ang pwede lang natin i-attach dito ay image. Hindi tayo pwede mag-attach ng video. Okay? So one image, yung format niya, meron naman tayong template library. We have here English. So what I did or what I do is ganito siya. Pwede nyo itong gawin, no? Screenshot nyo lang itong mga to. For example, ganyan. Screenshot nyo yan. Tapos punta ka kay ChatGPT. Although si ChatGPT alam naman niya yung yung utility message ni Meta. So let's say we have here lipat lang ako kay ChatGPT, no? Yan. Yeah, later papakita ko yan kung paano mo ma-turn off yung sequence kapag nag-order ng si customer. So let's say yung business mo ay I am selling I'm selling a food supplement. Yan. Food supplement. Yan. Gawan mo ako ng sequence na outside. Yan. Na outside 24-hour window. Yan. Outside 24-hour window at make sure na approve siya sa utility message policy of Meta. Yan. Utility message give me for after, let's say, after 3 days, 6 days, 9 days, and also 12 days. Yan. Format, headline, plus body. Okay? Bigay ka rin ng title. Okay, so ganyan. So at least alam naman na ng ChatGPT kung ano yung tawag dito, utility message ni Meta. But if your ChatGPT is not aware yet, so pwede kayong mag-send ng screenshot ng mga templates natin sa Bootcake, tapos i-feed mo kay ChatGPT mo. So day 3, so quick check-in in your experience. So pwede mong gawing Taglish yan or Tagalog. So once you have this, ay punta ka lang ulit sa mo. Let's say dito. So my templates, utility message. So create template ka. Then let's say yung pangalan, kukupihin mo lang talaga yung nasa ChatGPT. Yeah. So ito ay pangalanan ko na lang to ng D3. So Filipino. Pwede naman Filipino, pwede rin English, kaya bahala. Yan. So yung type natin is text para meron siyang headline. Kung gusto mo merong image, text and media, and make sure lang yung yung media mo or yung image mo ay wala siyang mga promotional content. Let's say mga 50% off, freebies, ano pa man yung mga offer na yan. Okay? So for now, since wala akong example na image, so gamitin ko na lang is headline and body. So pwede tayo maglagay dito. Ayan. Open ko lang to. Quick check-in.
Tapos, ah, yan sa body. So, hi, kung gusto nyong lagyan ng pangalan, so pwede kayong maglagay ng variable. So, what I usually do is double curly bracket, number 1, double curly bracket. Okay, so that's for the name. So, lagyan mo lang dito ng name. And just checking in, have you started using the supplement already? Mga ganyan. Usually, ito, possible hindi to ma-approve kasi meron siyang question. Yan. Ayaw kasi ni Meta na yung utility message is makapag-invoke siya ng emotions ni customer. Yung tipong mga FOMO, mga ganyan. At ayaw din ni Meta na meron tayong tawag dito. Meron yan dito eh. Ay, nawala. Ayaw ni Meta na may percentage na character. Yung tipong maglalagay ka ng ganyan. Matic, yan, rejected yan. So, walang dapat. Then you can buttons, you can add button, tapos you can either visit website if you have a landing page. If not, so pwede kayong gumawa ng ng growth tools. Ayan. So as of now ay muna tayo, wala muna tayong button. So submit for review. If pass, great. But if not, so i-revise mo lang talaga. Ayun. Active siya. So, di ba ganon kabilis si Meta mag-verify. Active na agad. So, pwede na natin itong gamitin. Okay? So, once active na lahat ng mga scripts mo dito sa utility message, that's the time na pupunta ka na ngayon sa sequence. Tapos, dito sa sequence, outside 24-hour window, add message tayo. Let's say this will be for after 3 days. So, same ulitin mo lang talaga yung process na yun. So, add content, create new reply, tapos ngayon, pipiliin mo na outside 24-hour window, select the reason, utility message, at pipiliin mo na dito yung script na approve. So, the number 1 na nilagay natin dito ay pwede na natin lagyan siya ng variable na first name. And apply. And then, save. So, that's it. After 3 days, meron na tayong pang follow up sa kay customer. So sa second script mo naman, ganun pa rin. Punta ka lang sa utility message, ipa-approve mo kay Meta. Tapos once na-approve na, i-add mo siya dito sa sequence mo as a utility message. Okay, so that's the process of creating a sequence in outside 24-hour window using utility message para hindi tayo gagastos for the marketing message. Ayan. But if you go for promotional content talaga, let's say may mga instances kasi na biglang ma-approve kay Meta kahit promotional content. Pwede mo rin gamitin 'yon. But take note, there's a risk. Pag palagi mo ginagamit 'yon, possible ma-restrict yung page mo. Okay? Kaya there's a risk talaga. Yan. So that's the process for creating your sequence ng inside 24-hour and outside 24-hour. So far, learning ba? May questions dito. Marketing message si Nilo. Okay, message ka lang sa page Nilo. Yan. So paano naka-sequence siya tapos nag-order na yung customers at gusto ko i-off yung bootcake pero business suite lang ako, hindi ako gumagamit ng Pancake platform. Okay, Entry Pinoy. Kung hindi ka gumagamit ng Pancake, hindi mo ma-maximize talaga yung buong system, no? So tuloy-tuloy pa rin yung follow-up mo but still, you have the option naman to unsubscribe your customer via dito. Sa customer section, i-search mo siya dito, tapos let's say, ito si Joe Bill Joe, yan, i-unsubscribe ko lang siya. So, pag i-unsubscribe mo yan, ibig sabihin, hindi na siya makaka-receive ng mga future sequences. But, may option pa pala dito sa baba. Ito sequence, tanggalin mo lang, for example, nakasubscribe siya dito sa outside, tanggalin mo lang, tapos save. So, that's another option. Pero hindi siya scalable. Why? The moment na tumaas na yung sales mo, palagi kang mag-search dito per customer. What if hundreds na yung orders mo per day? Or thousands na yung orders mo per day? Kailangan mong mag-search dito manually, palagi, para lang mas unsubscribe sila sa sa sequence mo. Okay? So, kailangan mong gamitin si Pancake, yan. I do recommend na gamitin mo si Pancake if you want to maximize the full capacity of the system and also to streamline your business operation.
Okay? So that's the money is in the follow-up. Next naman, trust compound sales. Hihingi tayo ng tawag nito ng review sa ating customers. Okay? So before we deep dive sa review natin, ay kukuha lang ako ng, let's say, this is my Facebook page. Okay. Required. Ano na lang? Facebook. Wala namang limit si ano. Ang limit ni Bootcake is 500,000 messages per month. Okay? Ayan. So, wait. Reviews. Okay. So, what we need to do here in order to, ask tao dito. Kukunin lang natin tong link na to. Ayan, reviews. Then, ngayon, ay gagawa tayo ng utility message ulit. Ayan. Utility message. Dito tayo. Tapos, here, ay ask lang tayo ng review. So, meron ako dito sample. Let's say, ito siya. So, thank you for visiting, ito, example lang to, no? Signature cuts and colors or ano man yung, business mo. Ano pa dito? Thank you, feedback. Ano naman to? Ayan. So, let's say, gawa tayo ng template. This will be like asking feedback, FB. Feedback. Yan, Filipino. So, kung ano ka, service ka, so pwede rin naman. Kung e-commerce ka, pwede rin naman. Kukuha lang ko kay ChatGPT ng ng script para meron ako copy-paste na lang. Ako, doon mo ko ng script para sa mga customers na bumili. So, na successfully bumili. Asking them, thanking them, yan, pasalamat at asking feedback. Sa Meta, medyo talaga limited lang talaga ang sa Meta. Yan. Kaya although you can use naman yung mga auto follow up nila doon, pero may mga limitations lang talaga. So thank you, we love your feedback. Yan. Hi, thank you again for your order. So okay. Lagyan natin dito. Hi, lagyan natin ulit ang first name para personalize talaga. Hi, first name. So this will be like the name. Tapos, lagyan natin dito add button and visit website. Tapos lagyan natin sa button text, let's say, write review. Then, lagay mo dito yung URL. The URL. Okay. And then, submit for review. Ang supported platform ng Bootcake natin is Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Viber. Yan. So, active na yung feedback. So, this time, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa sequence. Tatandaan niyo yung step ha. Sa pag-ask ng feedback, create ka ng content sa utility message. After ma-active o ma-approve, create ka naman ng sequence ngayon. So, create tayo ng new. Let's say this will be like feedback. Kayo bahala kung ano yung papangalan ninyo. As long as you can identify. Yan, feedback. Tapos, let's say dito naman, add message, then content, create new. And this will be the outside 24-hour, utility message, select the template, feedback, tapos lagyan natin dito ng first name. Ayan, then apply. So, from here, approve na siya. Save natin yan. So, balik tayo sa feedback do. Click nyo lang ito dito. Activate nyo lang yan. At dito sa timeline, make sure na naka-immediate ito. Why immediate?
iti-trigger lang kasi natin to once ma-deliver na yung product or once successfully pumunta na siya or successfully sold na siya. Tipo kapag ka-appointment ka, pumunta na siya sa clinic mo or pumunta na siya sa site viewing mo. Ayan. So, or bumili na talaga siya. Kaya immediate, iti-trigger natin yan sa POS or sa CRM. Okay? So, sequence. Meron na tayong feedback. Usually, pinapangalanan ko rin to ng feedback. Ito mga naming ko lang to para madali ko siyang ma-identify. Feedback utility. Yan. Para later on, pagpupunta ko sa flow kasi gusto ko, ang kita ko na agad dito. So, kasi pag sa sequence ay ganito sequence message 2, 7, 7, 7, mahirap i-identify. Kaya naming is very, important. Okay? Ngayon ay iti-trigger na natin siya. So, first, papakita ko muna sa inyo yung sa CRM. So, punta tayo sa CRM. Dito tayo sa settings, tapos automation. Yan. So, let's say add new. Then, plus automation tayo. At dito, when record is updated, tapos select natin leads. Yung sa table leads, record all record. Yan. Tapos select field ay yung lead status. At yung lead status ay yung converted na. So, let's say na-convert na natin siya. Tapos select condition, send bot cake, select the page. Yan. Save ko lang muna pala to. Kasi hindi pa to na-refresh ata. Yan. Once na-select mo na yung page, slide to the right, piliin mo yung sequence mo. Okay? Then save and activate. Usually pinapangalan ko rin to ng feedback. Feedback. Yeah. Okay. Save and activate. And that's it. Meron na tayong automation for this. So, ulitin ko yung process. Create a utility message. Create a utility message. Create a sequence. Then, punta ka sa CRM to create an automation. Okay? Process naman for the POS. Kasi sa POS naman is for product selling. Open ko muna yung POS ko. At say POS. I-hide ko lang muna baka tawag dito? Prime Shine. Okay, si Prime Shine. So, sa POS naman, ganito yung process. Configuration, tapos settings tayo, configuration pancake notification, then dito tayo sa order updates. Then from here, add new tayo. Piliin natin dito si Botcake. Tapos let's say this will be like feedback. Then select order status. Order status will be delivered. So, select the page. Tapos select the sequence. Yung sequence natin dito, feedback. Ayan. Then, save. And that's it. Once the item is delivered successfully to the customer, ay makaka-receive na sila ng message na asking for feedback. Okay? So, that's the process on creating or acquiring more positive reviews sa Facebook page ninyo. Either e-commerce ka man or nasa service-based industry ka. Okay, learning ba so far? Bago tayo mag-proceed sa kaya pa ba? Ito na pala. Yan. So, next is don't lose your sales after the yes of your customers. So, ito na yung same process pa rin to sa ginawa natin for feedback. Okay? But pakita ko lang din sa inyo para meron kayong visual or meron kayong susundan later on kapag i-set up nyo to on your own. Okay? So, don't lose sales after the yes of your customers. So, kailangan natin mag-build ng booking reminders and also order confirmations. Saan makikita ang CRM? Ay punta lang kayo sa link ng crm.pancake.ph. Okay? So, ayan. So, gagawa na tayo. Uunahin muna natin si booking reminder. Balik tayo kay Botcake. So, sa Botcake ay pupunta ulit tayo sa utility message. Yan, settings, utility message, and from here, yan, gagawa lang kayo ng either, depende sa inyo, no? Pwede kayong gumawa ng 3 days after. Ito, anuhin muna natin, yung sa service-based. Yung mga reminder kasi nila is more on like booking reminders. So, pwede kayong gumawa ng
before 3 days reminder, 1 day reminder, tapos on that day, tapos gagawa pa tayo ng no-show reminder. Okay? Very di ba? Yung tipong meron ka ng reminder for them to show up, tapos kapag hindi sila nag-show up sa appointment, magkakaroon ka pa ng reminder for them asking for i-reschedule. Sa tingin nyo, pag meron kayong ganong system, helpful ba? Hindi nyo naiisipin na, kailan ko tong tawagan to reschedule. Diba? So same process. First is that you create a script. You use ChatGPT to generate your script. Yan. So let's say this is the script, no? Pwede ko to ibigay sa inyo if you want. Although meron namang template library eh. So hi, this is a friendly reminder, upcoming stay, ganyan. So ang nga lang dito is this is very integrated sa CRM kasi kukunin natin sa CRM yung information for the accommodation, information for the packs, let's say may number of packs tayo, ganyan. So ito merong kindly make sure your 50% down payment. Ngayon kasi is bawal na to kaya pwede mo nang to. Kaka-update lang na bawal na yung 50%. So yung percentage na symbol. So pwede mo lagay 50% down payment. Okay? Ganyan. So once okay na, submit for review na lang yan. Then let's say na-approve na yung script mo for this is a 1 day reminder. Yan, active na siya. So pupunta tayo ulit sa sequence. Tapos dito sa sequence, ganun pa rin. Gagawa ka ng sequence. Ito, meron ako ginawa, 1 day reminder. So same process pa rin. Yung create a new message, tapos create new reply, pipiliin mo outside 24 hour, piliin mo dito utility message. Sa template naman, piliin mo yung 1 day reminder mo. So let's say ito si Hi, this is the first name. Tapos itong sa number 2, tomorrow, yan, upcoming stay at Azuri tomorrow. So this is the date, number 2. So pwede mong kukunin yung date sa CRM. Yan, lead, tapos appointment date. Either check-in date. Meron tayong check-in date. Yan, check-in date. Tapos let's say number 3 is accommodation. So let's say this is the accommodation package or villa. Number 4 is number of guests. Yan. So para makuha nyo pala tong mga information na to, kailangan nyo rin kailangan yung i-set up muna yung Pancake CRM ninyo. Ayan. So if ever you want to have a one-on-one coaching with us for setting up this, especially for new sa mga hindi pa subscriber sa Pancake. Ayan. So subscribe lang kayo sa Pancake if you want to apply or if you want to get a one-on-one free coaching for this. Okay, save lang natin yan. Ayun, meron na tayong 1 day reminder na na script. So next naman na gagawin natin, make sure pala na naka-immediate siya tapos activate. Ayan, so delete ko na lang to para hindi doble. Okay, so once okay na, balik tayo sa CRM, punta tayo sa automations, gagawa tayo ng automation at dito ay add automation. Then, when appointment day arrive, tapos select table, leads, select time field if ever you have an appointment date or check-in date, depende sa inyo, no? So, check-in date, tapos select concurrent condition, kailangan meron siyang condition. Set trigger time, let's say activate before the scheduled time. Then, let's say ito, 1 day, 2 day, 3 day, depende sa inyo kung 3 days before. So, our script is for 1 day before. Then, select the execution time, let's say 10 a.m. ko siya gusto isend. Ayan. Then ngayon naman ay kailangan meron tayong dito, condition din. Let's say by Pancake ka. So Pancake tag must be nakatag siya as book. Para yung mga nag-i-inquire pa lang ng mga check-in date nila, hindi masama sa reminder as long as hindi sila naka-confirm as booking. So select condition, ayan, send Bootcake, tapos add the page. Then ngayon ay Bootcake sequence. So 1 day reminder. This will be like the 1 day reminder. Okay? Then save and activate. And that's it. Meron ka ng 1 day reminder for your customer. You can create your 3 day before. Ano yan? Tapos, same process, no? Kapag gagawa ka ng new show, ito sa new show naman natin, let's say, when a record is created or updated, ayan, sa leads, tapos
lagay natin dito is si no-show. Yan, hindi, natanggal ko kasi si no-show, na-delete ko. Kaya, kailangan mo talaga i-set up si Pancake mo na, CRM. Lagay mo lang siya ng no-show. Kapag natag natin siya as no-show, magsisend siya ngayon ng Bootcake sequence natin na no-show, which is ginawa natin from utility message, gumawa tayo ng sequence, tapos ikakabit natin siya sa Pancake CRM. Ayan. So, ganun yung process natin for the service base. Okay? So, next naman is paano naman yung auto-order, mga order update sa mga customers natin kung e-commerce ka. So, punta ka lang sa configurations ulit ng POS mo. So, dito ka sa transport. Yan. Sa transport, meron na tayo ditong mga pre-made template na naka-activate na. Kaya gumagana na agad yan. But if you want to change the script, so dito lang siya. Yan. Dito mo lang gagawin. Hindi mo na kailangan gumawa pa ng script doon sa Bootcake. Dito lang siya sa loob. So, we have here, create billing successfully, out of delivery, order delivered. If you want to add, meron pa tayo ditong add. Let's say shipping status, delayed delivery, yan, or delivery failed, or courier pickup. So you have the options to create your automated updates, order updates sa customers mo. Okay? So that's the options, or that's the process on how to create an order updates and also some booking reminders inside Bootcake plus POS or Bootcake plus CRM. Ayan. So far, learning ba? Yung So, next kasi na natin ay pag-usapan is track what converts. So, dito natin pag-usapan kung paano yung paano tayo makakapag-send ng signal sa ads manager natin. Okay? So, signal sa ads manager. Okay, so to send the signal sa ads manager, kailangan nyo lang i-set up si Pancake POS at also si Pancake CRM. And to fully function this feature ay kailangan meron kayong Pancake. Okay, dapat nakasubscribe kayo sa Pancake for this to function. So, punta tayo sa Pancake natin. POS muna tayo. Sa POS, para sa mga e-commerce natin, so punta tayo sa configurations, tapos conversion event. Dito ay meron na tayong default. Yan, na if bago yung order, bagong pasok na order, initiated checkout na agad yan sa ads manager natin. Tapos kapag i-confirm natin yung order, ay matatag naman siya as purchase. Kaya very important na dito sa order management natin, ay kailangan nating i-confirm yung order na pumasok, para mag-send siya ng signal sa ads manager natin na meron tayong purchase. Okay? But take note, itong event na to, this is for tracking purposes. Para makita lang natin saan campaign siya nanggaling. But if you want to maximize this feature, yung tipong malalaman ng ads manager mo kung ano yung current behavior ng mga buyers mo, ano yung interest nila, ano yung age range nila, sa demographics nila, gender nila. If you want to have that kind of information in the back end, tayo, hindi natin nakikita yon. But Pancake and your ads manager will communicate to each other if you set up this one. Yung natin, tawag dito, copy, meta copy. So, meron naman tayo ditong learn more. Sa POS, i-click nyo lang tong learn more. Yan. Then, click nyo lang tong reconnect. And nyo pala to, ma-maximize nyo to if your Facebook page is under business portfolio. Hindi siya under sa Facebook account. Kaya make sure na naka-business manager or business portfolio kayo. Kasi in this, this kind of setup, kahit message campaign ka, magkakaroon ka ng data set. Yan. Which is all the behavior of your customers will be saved here, and then ipasa niya doon sa ads manager mo. And the purpose also of meta copy is para magiging accurate yung data tracking mo. Okay? So, if you want to maximize it out, make sure set up mo yung meta copy sa POS. Kahit hindi nyo nagagalawin itong online event, dito na lang kayo sa list of dataset. Ayan. So, if ever meron ka namang, tawag dito,
physical store, pwede kayo mag-add ng dataset dito. Lagyan nyo lang dataset ID at saka the access token, and this will function also if you have a business portfolio. Ayan. But for now, hindi ko muna mapapakita sa inyo to. Okay, but later, sa ano natin, no? If ever if you want to have a consultations, pero meron naman kami mga replay nito or mga short video tutorial for this one. Okay, so that's for the POS. And sa CRM naman is ganito naman yung setup niyo. Punta lang tayo sa settings, conversion events, and from here is that make sure pala na alam niyo yung process na ano, let's say, delete ko muna to. Nakita niyo siya. Alam niyo yung journey ng customer niyo. Dito kasi tayo sa leads eh. So dito sa customers natin, dapat alam nyo kung ano yung pagkakasunod-sunod ng journey ng customer. Example, tawagan na natin siya, ilalagay natin siya sa contacted. Tapos kapag natin siya, na-convert na natin siya or nabentahan na talaga natin siya, ilalagay mo siya dito sa converted. So dapat alam mo dito yung pagkakasunod-sunod. Kaya kapag hindi kasi, hindi mo masyadong ma-maximize itong conversion event. So dito, let's say add event lang tayo. Dito tayo sa meta messaging events. Add event, select table or leads, tapos field, lead status, field value, let's say new kasi bagong encode to, bagong customer na nagbigay ng contact number. Event type, so we have two types of categories here sa loob ng events natin. We have the use for ads optimization and use for reporting. What's the difference between the two? Ads optimization meaning ito yung trigger or ito yung signal na gagamitin ni Meta to optimize your ads. Let's say meron kayong bagong lead na pumasok, so pwede nating ilagay dito qualified lead for reporting. Makikita mo sa ads manager mo na ay meron kang isang lead na bagong pasok. Okay? For data reading. Conversion value default tapos save. And let's say kapag nakausap mo na yan, na-identify mo na siya as a qualified lead. So lead status, let's say, lagay natin sa nurturing kasi naman to. Nurturing, lagay natin ay high quality leads. So ibig sabihin nito, once every time na nagsisend ka ng nurturing or high quality leads kay Meta, magkakaroon ka rin ng number na quality leads, tapos mag-optimize yung ads mo. Pag sinabing optimize, i-recalibrate niya yung ads mo kahit broad targeting ka doon sa mga customers or doon sa mga Facebook na same behavior ng mga data na pinagpapasa mo kay Meta. Yan. So this is the moment na binibigyan mo na ng idea si Meta kung sino-sino yung mga target audience mo or kung sino yung ideal customers mo. Para si Meta, hindi siya focus sa paghanap ng mga customers na magsisend ng message sa page mo. Yung tipo hanggang how much lang, ganun, tapos wala. Okay, so value is default. At ngayon naman, add event tayo ulit. So leads pa rin, tapos lead status. Then piliin naman natin dito si converted. Sa converted naman ay lagay natin dito is purchase on Meta. Para alam ni Meta rin or magsisend tayo ng signal kay ads manager natin na meron tayong mga naku-close deal. Para kita nyo rin sa lahat ng campaigns nyo saan nanggagaling yung messages at sa lahat ng mga nagme-message saan nanggagaling yung mga purchase. Okay, so conversion value, that would be default. Save lang natin. And lastly, ito naman, leads, lead status, tapos unqualified. Yan. Let's say meron kayong nakausap, unqualified pala siya. So pwede tayong mag-send ng signal kay ads manager natin na this is a spam or a low quality customer. So ayaw ko nito. Ayaw ko ng mga ganitong type of customers. Kaya very powerful na nagsisend talaga tayo ng data sa ating ads manager. So to use this sa Pancake, sa POS, madali lang naman eh. I-confirm mo lang yung order. But here sa CRM, ay iba yung options niya. So kailangan na palitan mo siya. Sa leads, let's say ito si Jobel, si Jobel unqualified siya. So i-open mo lang yung data niya, yan, expand, tapos papalitan mo yung lead status as unqualified, then click mo yung confirm. So once na click mo na yung unqualified, magsisend siya ngayon ng signal sa ads manager mo na this is a spam or a low quality lead. Para mag-recalibrate ulit yung ads mo. I-analyze niya ano ba yung behavior nitong Jobel na to.
para hindi na niya papakitaan ng ads mo in the future. Okay? Yeah. But if you, nakita mo, qualified itong customer na to, so pwede mo siya ilagay sa nurturing. Tapos, para mag-send siya ng high quality leads. At kapag na-convert mo na talaga siya, so pwede mo siyang ilagay sa converted para mag-send siya as a purchase signal sa ads manager mo. Okay? So, that's the process on how you can send a signal sa ads manager mo using the Pancake CRM and Pancake POS. Okay? So, learning ba so far? Sino dito yung parang bago sa akin to, bago sa pandinig ninyo yung pinakita ko sa inyo ngayon? Meron ba? Meron pa ba ako kasama? Natutulog na ata sila eh. Anong oras na ba? 8:49. Okay, so next na bad ay punta tayo sa let AI read your data. Okay? Kasi the moment na nagsisend ka na ng data sa ads manager mo, yan, alam na ni ads manager kung sino yung mga customers mo. So, sino yung mga ideal buyers mo. But this time, ay kailangan mo rin malaman kung anong type of creative ang nagwo-work para sa'yo para every time you create a creative, ay based siya doon sa working creative mo. Okay? Okay, pagkita ko sa inyo ngayon, let AI or ChatGPT read your data. Yes, yung pipeline, you can customize it based on what you want or based on your process. Very customizable si CRM. Unlike sa POS, ganun na talaga yan sa POS. Ayan. So, ngayon, hindi ko lang mapapakita sa iyo ngayon kasi hindi siya kasama sa natin sa agenda natin ngayon eh. Yeah. But you can message our Facebook page if you want to learn how to customize this part. Okay? Ayan. So let me muna generate a tawag dito. Export lang muna ako ng ng data from Ads Manager para i-feed natin kay ad delivery active. Okay. Tapos last 30 days. So lagyan natin ng last 30 days. Mga at least lang siguro. Okay. Tatagalan ko lang yung ad name kasi to tawag dito, confidential. Export. Ano export dito? Export as Excel file. Exporting. Okay, habang nag-export ako ng data, any questions, clarifications? Yun, exported na. So let me, muna, top share screen muna ako. This will be for the materials. Hindi ko kasi siya na ready. Yan. Loading. Ano na yun? Downloads. Wait, nawala yung data. Material. Ulit ko lang. Yung replay natin ay i-broadcast naman namin to sa sa Facebook page namin. Usually, yung mga replay namin, ina-upload namin yan sa YouTube.
Okay. Ini, tagalin ko lang muna yung sa field series. Okay. Field series. Field series. Ito. Mhm. Ayan, so meron ako na export na na data from my ad account, no? So punta lang tayo kay ChatGPT. Where was my ChatGPT? Where is it? Ayan. So dito sa ChatGPT, pwede ito gamitin to read your data. So for example, ganyan. Actually ngayon meron naman ng Manus AI sa sa ads manager para pwede niyo gamitin 'yon para to to generate a report and also to analyze kung ano yung mga kailangan yung gawin. Yeah. So I'll upload here the this is my 30 days Facebook ads data. Yeah. Analyze, yeah, and give me an action plan para pa, mas mapataas ko pa ang sales or conversion. So, ayun. So, ganyan lang. I-utilize ko talaga si ChatGPT because ChatGPT is very powerful, no, for the analysis. Gawa ng meron siyang mga analysis na hindi natin nakikita pala kapag tayo yung manual na magbabasa. So we have here, you spend 766,000 but the revenue is 2 million. 760 died, the revenue is 2 million. We spent 700 but we generated around 2 million. So purchase, yan, the ROAS is times 3. Not bad na rin, di ba? So profitable but you're leaving a lot money on the table. So why? Because your account is bloated and inefficient. So talagang bibigyan niya kayo ng analysis. Brutal diagnostic. So you have too many losers. You have ad spending, di ba? Nag-spend siya ng 1K to 3K with one purchase below 1.5 yung ROAS. So this is a dead weight. Ito, one purchase. Makikita nyo agad, so, tulad dito, ad 73, yan, ad 105, and ad 74. So this should be killed early. Pag meron kang ganitong analysis, helpful ba sa tingin mo? Makakatulong ba sa'yo yan? Na, alam ko na. Ito pala yung mga ad na to, yung mga nagsusunog ng pera sa akin. Kaya kung hindi mo pa to ginagawa, this is the sign, this is the moment na kailangan yung gamitin ang powerful tool na to. I-leverage siya. Hindi natin kailangan na magpuyat aralin kung paano basahin yung data because AI can do that for us para mas mapabilis natin yung scaling stage ng ating Facebook ads. Okay, so your winners are under leverage. So you have ads doing 6 to 9 ROAS, even 20x. But low spend but strong signals, tiny. This is a mature mistake. You're testing a lot but not scaling what works. O, diba? Kita niya na hindi pala Ayan. So you're scaling randomly. Ayan.
So action plan, step 1, cut the fat. So spend, purchase 1, no emotions, baka babawi day 1. Kill the ads, identify true winners. Ayan. Tapos gayon, safe scaling. Ato, option B, aggressive scaling, duplicate ad set, double the budget, or to keep same creative. Creative strategy. Ayan. So testing random creatives not to bring down the winning angles. So ito kasi ay kailangan mo talagang hanapin kung aling ad yung may winning angle para yun yung gawin mong reference para later kapag gagawa ka ng panibagong creative, yun yung paggayahan mo. Okay? So for every winning ad, ito yung action natin for creative strategy. Every winning ad, create a 3 to 5 variations, same hook, different visual. Same concept, different opening line. Tapos same structure, new storytelling. Yan. Scaling creative iterations, not just budget. Because it's true na sa ads natin ngayon, creative na ang isa sa labanan. Kasi kahit magsunog ka ng budget, kung yung creative mo ay hindi ganun ka-appealing, hindi ka magkakaroon ng magandang result. At the same time, sobrang bilis. Sobrang bilis mag-fatigue ng mga creative ngayon. Kaya dapat constant tayong gumagawa ng creative. Unlike before, na yung creative natin kahit ilang buwan na yung nagra-run, nagbibigay pa rin ng result. Constant pa rin. But in this, this time, mga natin is, parang after 1 week, biglang namamatay na lang yung result. Kaya you need to use AI, no? Marami tayong mga AI tool diyan na pwedeng gamitin to generate generate creative. Kaya nga last week ba 'yon? Nag-invite kami ng guest speaker teaching us kung paano gumamit ng AI to generate a creative. Very powerful yung training na 'yon using AI. Patrick, real talk. Yung mga mga caption ko sa ads, generated by ChatGPT lahat. Wala na akong dinagdag. Still working. Yung mga binibigyan niyang suggestion dito, sinusunod ko, nag-work din. Okay? I-test niyo. Ito din pala, palagi ko itong sinasabi pagdating sa Facebook ads, sa mga tinuturuan ko, sa mga nagko-consult sa akin, is that yung mga strategy na natutunan niyo sa Facebook ads, gawin niyo as a testing. Yung ginagawa niyo na effective, wag niyo munang iwanan 'yon. Kasi effective sa inyo 'yon, nagbibigay sa inyo ng result. Yung mga natutunan yung bago, i-test niyo. Pag mag-work sa inyo, tuloy niyo. Pag hindi, okay, wag. Ganun lang. So dito sa ninyo, sa itong tinuro ko sa inyo, i-test niyo sa end niyo. It's because this is working for me. It's working for me does not mean na mag-work sa inyo. You need to test it out sa ads manager ninyo. Okay? But in my experience, yung mga dito, binibigay niyang mga suggestion ay talagang sinusunod ko. Meron nga akong dito yung sinusunod ko palagi yung using the Andromeda, yung tipong sobrang daming mong creative under one ad set is that may mga times na yung isang ad nun ay nagbibigay ng benta sa'yo pero meron palang mga winning na hindi nabibigyan ng budget. So, ChatGPT suggest na patayin ko muna yun ng at least 3 days para mag-recalibrate yung ad budget, then ibabalik lang din. Sinusunod ko rin yun. Mga ganong structure at nagbibigay naman siya ng magandang result. Okay? So, fix your funnel. Ito na naman siya. High clicks but low purchase. So, either messaging yung problem. So, pwede sa follow-up. Yan. Pwede sa offer. O, high CTR but low ROAS. So, offer problem. So, kailangan mo magdagdag ng upsell. Dito. Kasi mataas yung click-through rate pero mababa yung ROAS. Yung tipong mababa yung natin, EOV. Okay? So, that's how you can use ChatGPT to analyze your data sa ads niyo para mabigyan niya kayo ng action plan. Para hindi tayo blind sa mga ginagawa natin sa pag-scale, hindi tayo blind kung ano yung creative na gagawin natin para
para sa mga next campaign natin. Okay? So far, learning ba? Sino dito yung excited na i-try si ChatGPT to analyze their ads data? Kaya yung mga hindi pa nag-run ng ads, good thing, alam niyo na to. Kasi maiwasan niyo yung pagsusunog ng pera masyado, di ba? Kaya very din talaga, very powerful yung mag-attend ng mga ganitong webinars. Although it's free, but still you invest time eh. That's why we deliver high value talaga for our not customers, for our audience. So sa community din natin. Okay, so ano naman? Wait. Wala. So this time, pag sama-samahin natin lahat, no? Ganito lang kasimple yung picture dati. Ads, attention yung binibigay niya sa atin or sa customers kasi kina-capture niya yung attention eh para mag-message sa page natin. Take note, hindi yan automatic benta ha kasi nag-message pa lang. Okay? Kasi madalas na pumapasok sa natin, sa Facebook page natin or ng mga leads ay nagme-message. So ngayon naman, meron tayong system na natutunan nyo ngayon. So I hope na i-execute niyo yun or i-apply nyo sa business ninyo. Because if you apply it, expect a result. If not, so, wala rin namang mawawala sa inyo. Di ba? So, yun. Ads will generate attention. Yung system will generate a revenue. Pinakita ko sa inyong evergreen strategy that you can set up for your Facebook or not Facebook, for your business. Okay? So, that's for our session tonight. I hope na marami tayong mga natutunan sa session natin ngayon at hindi na sayang yung oras no na ginugol nyo dito. So, I am also thankful sa mga andito pa na nagstay. Ayan, so kanina merong nagtanong no na magkano ba si Pancake? Okay, so let me show you sa Pancake is that ang Pancake po very affordable. Very siya, kasi hindi naman siya ganun kamahal eh. Alam niyo yun? Ang Pancake starts so 450 pesos only. Eh, yung mga tinuro ko sa inyo kanina, magagamit niyo yan. Yung 450 na i-invest niyo tapos meron kayong ganung system, sulit ba? Ano sa tingin niyo? 450? Meron ka ng meron ka ng sequence, meron ka ng data, data sender, meron ka pang reminder, 450 pesos. 'Di ba? Ano lang eh, kapag nag-Starbucks ka, kahit ano lang muna. Skip ka muna ng isang Starbucks. So sa mga dito, Pancake subscribers na, kung hindi nyo pa na ma-maximize yung buong system, so this is the time na kailangan nyo i-maximize yan, no?